Hi mga ka-Gel Blaster, so sa video na to is maglilinis tayo ng inner barrel at magpi-fitting tayo ng replacement or ng metal barrel. So ito ay isang copper barrel na 9.5 mm yung outer diameter, and then 7.5 yung inner diameter, and then yung length niya is 300 mm. So ito yung spare or extra na Syma M4 tipis. So ipipit lang natin yan pero hindi pa natin lalagay. So may issue na kasi ito na medyo nababasag na yung mga bullets kapag labas. So possible marumi na yung kanyang inner barrel. So lilinisin lang natin siya sa video na to. So let's get started. So yun, bago tayo mag-start is i-prepare natin mga gagamitin natin. Ito, sa ngayon, ito yung pinakakailangan natin, yung Allen key. So para ma-access natin yung inner barrel, pinakamadaling upgrade yon dahil tatanggalin mo lang itong dalawang screw na to pero gamit ng Allen key, and then pwede mo lang hilain yung inner barrel. So dito sa ating screw set, pipiliin lang natin yung Allen key. So napaka useful tool set nito. So all in one na, Allen key, mga Philip tsaka flip nandyan na. So dito, ayan, dalawang screw, aalasin lang natin yan. So hanapin lang yung tamang size. Ayan. So iniikot, hawakan lang sa kabila para yun lumuwag. Yun. Then tatanggal naman lang sa likod. Same dito sa kabila. So ngunit naman natandaan yan kung alin yung tinanggal mo dahil meron naman silang difference sa yan. Ito bilog lang siya, sa kabila is medyo may curve or meron siyang notch. So kapag ayaw matanggal is i-push lang to. Yan. So gumamit lang ng tools para ma-push yan. So ito yung may notch. So alam mo na nasa bandang harapan siya. So yun. So after nun is madali na siya matatanggal. Ayan. Yun. So yan. Hilain lang to para tuluyan siya matanggal. Dahil meron pa siyang part na kumakagat mula dito sa mag prime trigger. Bukas. Ayan yung tipis. Ayun. So yan, and also dito medyo natatanggal yan. Make sure na tinitingnan nyo siya, so baka mahulog pagbabalik nyo. So ito ang kanyang barrel. So medyo may kalawang na rin. So ang pwedeng linisin na, nagpapalinis na. So ayan yung nasa loob, and yung stock piece magkamukha naman sila. So di ko tanda kung nabili ko sa Shopee or Lazada or AliExpress. So linisin natin to. Ayan. Yun, siguro W40 natin para matanggal yung rust. Then okay pa naman yung wala naman dumi, pero linisin na rin. Kahit padaan na lang natin ng tubig. Yun. So tignan natin tong length, kung kasing length niya yung pang replace natin, yung balak natin pang replace. So tignan natin. So yun, 30 mm or 30 cm pwede, or 30 cm equals sa 300 mm is nga kasya na siya. So try natin i-fit yung bago natin or yung pang replace kung sakali. So ito yung ka-size or binili natin na 9.5 by 7.5 by 300 mm. So yan. So di mo naman nagagamit ng any glue or resin. Ayan, i-fit lang natin. Ayan. So maganda na yung fit niya, hindi na natatanggal, hindi na nahuhulog. Pero mas safe pa rin kapag lalagyan ng glue.
So pwede nyong i-reuse to. Meron namang guide sa YouTube kung paano siya matatagal. So ibabad lang sa mainit na tubig, and then while mainit is doon nyo hilain or tanggalin. So, titingnan natin yung length. Ayun, mas mahaba yung ating nabili. So kaka-excess siya, pero meron naman tayong pamputol ng barrel dyan, or kung gusto mo rin ng extended yung barrel tip mo, okay na yan. Lagyan natin ito. Medyo ayun lang, maliit itong spring. Pero kaya naman, pwede naman siyang pilitin. Siguro lagyan ng lubricant, parang subisa yan. Yun lang, medyo gagas-gasin yung natin yan para may play pa rin kapag ayan. So yun, kapag babalik siya is i-shoot lang siya dito. Ayun, so kung di nakasya ang ating barrel dahil mas mataba na siya. Kung mas manipis ang kailangan na barrel, let's see. Yun to, walang problema yung pagbalik sa kanya. Pero ito, mukhang hindi natin siya magagamit sa Saima. So yun. So, no good. Hindi siya fit sa ating build dahil mas mataba or maliit yung kanyang allowance doon. So tingnan natin kung anong modification yung pwedeng gawin dito. So far no good dito sa ating replacement barrel. So baka mag-alloy na lang tayo, or yung mga compact, yung medyo ka-size na lang nito. So gagamit tayo dito ng caliper para makuha natin yung outer diameter at inner diameter para perfect fit siya. So yun, linisin ko lang to, then babalik ko na. Ayun, so nalinis ko na siya. So pinano ko lang ng medyo pressured water, tapos tinanggal ko na rin yung kalawang dito. So pinunasan ko lang siya ng tissue. Same dito sa kanyang spring. So medyo ginadgad ko lang siya ng mga metal na panglinis ng pantanggal ng kalawang. And then pinunasan ko rin siya ng tissue sa loob para siguradong wala siyang kalawang. Ayan, babalik lang yan dito, ganyan. At ito yung caliper natin. So medyo may defect na siya. So on natin, yan 0. Tignan natin ilan yung outer diameter nito. So outer diameter niya is around 9.3 or 9.3 lang siya. And inner diameter is 7.6 or 7.6, 7.5, ayan, 7.5. So dapat is kasya naman yung natin. So baka may kailangan lang i-adjust or medyo liyahin. Let's see kung paano natin mapagkasya yung nabili na 9.5mm. So nasa na ba siya? Kunin ko lang muna. Bali ito, yung kanyang outer diameter is 9.4. Actually 9.6 pa, 9.5 talaga siya, 9.5. And yung inner diameter niya is natin 7.4, 7.5. So tama naman yung as marketed. Lang parang di siya gustong tanggapin dito sa ating
kailangan pwersahin. Ayun, ayun, papasok naman pala. So, medyo pwersahin lang. Pumapasok naman siya. Ayan. Ayun. So, ayun. Pasok naman siya. So, kunin ko ulit yung T-piece natin. So, ayun, lagay natin ulit yung T-piece. And then, ayun, pwersahin lang pala ng konti. Ayan. Masosobra yung lagay natin. So still mas mahaba siya sa ating stock. Yan. Yan. So pakita ko lang pala yung pamputol natin. Kunin ko lang din. So kung ayaw nyo maging mahaba or extended yung barrel nyo, ito yung pwedeng pantabas dyan, yung mga pantabas lang ng tubo. So dyan lang yan, tapos ikot lang ng ikot hanggang maputol yung sa desired length. So yun lang. Nasa 150 lang yata yan sa Lazada. So, yun, try natin ilagay. Ayun. So, wala pa yung spring. Pero ayan, fit na fit. And then, hanggang saan ba siya? So, nakatago pa rin naman sa flash hider. Pero ayan yung sobra niya. Kung gusto nyong tabasan dito or pinaka tinatarget kasi natin is malagyan rin siya ng hapa ko ito riser, pero hindi siya fit sa ating, kung matatanggal to is sakto siya, pero out of the box is hindi siya kasya. Ayan, dito sa stock naman, ayun, sakto siya sa stock. So kung makakabili ng mas manipes na 9.4, ayan, sakto siya. Baka yung mga alloy, sakto tong riser natin. So try natin mamaya ilagay ulit siya. Pero ayan, ganyan yung itsura ng metal or ng copper kapag nalagay doon sa ating barrel. So 300mm is ganyan nakahaba. So meron kasing 500mm variant siya kung gusto nyo medyo mas mahaba and then balak yung mag-sniper or something na mod. So yan, so tatanggalin ko na and then ibabalik ko na yung ating stock. So yan, nalagay ko na rin yung spring. So isushoot lang dyan and then tutulak lang. Yan, yun. So nakalagay yung spring kaya medyo naglalaban. Yung kanina wala siyang spring kaya pasok lahat. Yan. So kung sakali ganyan lang yan. Ganyan lang yung sobra niya. And then yung pagbabalik is reverse lang mo kanina. So ipasok lang muna yung ating, oops, ayun, yung possible na matanggal ito. Sandali lang naman siya, is hindi naman siya nakascrew or something. Parang design lang to. Ayun. So yan, medyo bukas lang siya para mapasok nyo ng buo. Ayan. Sa likod, ayan. Then make sure na pasok yung T-piece. Ayan. Medyo maglalak rin ulit ito, yung ating priming trigger. Lahi lang siya ulit. Ayan. Ayan. So, ayan. So, once na in place na yan, ayan, papasok naman siya buo. And then, i-match na lang or isagad na lang yung ating placement. Tapos muna yung magazine. Ayan. So, ayan. Natin ito ulit. Dito natin lagay. Pero let's see.
dapat yung tube na yon is nakapasok doon sa loob ng ating T-piece. So, mula dito sa likod. Yan. Mag-prime. Yan, push. So yan, pumasok na siya, and then in place naman yung ating T-piece. Yan, all good. So pag ibabalik lang natin yung mga screw natin, medyo ipupush lang yan. And then so pagbalik ng screw, malalaman nyo kung saan yung may ulo or saan yung rin yung iniikot, depende kung saan yung may notch. So yun, yan yung may gitling, yung may notch dito siya, kasi mapapansin nyo naman na may notch rin siya. Yan, so pasok lang na, pasok lang yan. Medyo maipit lang yung ditong part. Make sure na aligned siya. Yan, then pasok. Yan, push. Yun, then same din sa kabila, make sure na aligned, then push lang to. Yan, then sa kabila screw lang ulit. So wala naman pinagkaiba itong dalawang screw, lagay lang siya. So hawakan rin dito, i-push itong kabilang dulo para hindi umiikot habang ini-screw siya. Yan, so huwag nyo pakahigpit para next time nakakalasin is hindi siya ganun ano yung trade, yung ano niya, trade niya. So sa kabila. Yan, so sa guide na yun is nalinis natin yung kanyang inner barrel. And then napakita lang natin kung paano magpalit ng inner barrel. So yun, thank you for watching. So stay tuned sa mga bagong videos natin para mag-guide ulit kayo sa iba pang pagbabaklas, pag-ayos, pag-upgrade ng ating mga gel blaster. So thank you for watching. Ngayon pala, pahabol natin yung sa hop-up pala. Ayan, so meron pa siyang konting allowance. Then kung ilalagay natin to, so parang pasok naman. Ayan. So lalagyan mo na lang ng kasamang allen key dito para mahigpitan siya. And then kung lalagyan mo rin siya ng any extension, ito. So yan, ilagay natin to. So let's say lalagyan mo siya ng hop-up. Yan, so swak siya sa 4 point something or 9.3 diameter na barrel. Tingnan nga natin, double check natin. So ano yung outer diameter nito? So outer diameter niya is 9.3. So pasok yung hop-up na riser sa 9.3. So medyo manipis siya dun sa brass or copper natin. So lalagay lang siya ganyan. Then lalagay mo yung mga kasama niyang lock dito. Ito yung riser, meron siya kasamang lock. Then kung lalagyan mo pa siya ng hider, din siya kasya. Siguro kung suppressor o yung mas maluluwag, so dun mo magagamit itong thread, and then matatago yung iyong hopper. So yan. Ulit, ayan yung pahabol natin. So thank you for watching ulit mga ka-gel blaster.